ating huling awitin po sa page 309. Hindi po, 358 po pala. 358, The Church That Jesus Loves. Page 358. The Church That Jesus Loves, sing. There is nothing that Jesus loves more dearly. There is nothing so dear as His church. Oh, she's His very own ecclesia, which He founded while here on this earth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. In my heart I believe in no more surely. She has stood on God's word from her youth, every holding the scriptures securely. She's the pillar and ground of the truth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Oh, how Satan has tried to overcome her. Oh, how often He tried, but has failed. With God's banner of love floating over her, evil forces shall never prevail. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Last stanza. Oh, how bright is our future up in heaven, when our Lord calls His church to His side. Oh, great honor to her shall be given, as she stands His beloved in His side. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Amen. Ngayon naman pong hapon sa pag-aaral po muli po na salita natin sa Barang ng Diyos, ating pong muling tawagan ng ating mga ngaral si Pastor Norman Millares. Mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Mamaya, Lord Supper natin. At next Sunday, last Sunday na natin. Kaya, nasaan ko, mga kapatid, present tayong lahat. Sana morning at saka evening. Sa evening, meron tayong fellowship. Preparation yan para sa pagpasok ng bagong taon. Pakinggan natin ang huling mensahe ng Panginoon para sa taong 2024. So, ilang linggo na lang, may isang linggo. Matatapos na ang 2024, bagong taon na, 2025. Ano kaya mangyayari sa 2025? At ano kaya ang babaunin nating mensahe mula sa Panginoon?
Kaya exciting, no? Makakasama natin ang iba't nating mga kapatiran na malapit lang po dito para sa ating pong fellowship. They will join us, mga churches ng Panginoon. So huwag niyo pong kakalimutan, panalangin po natin yan. Maging blessing po sa atin. And then, sa Friday po, nag-iimbita po ang iglesia sa Kalamba, ang Precious Seed Baptist Church, sa church fellowship. Kaya yung mga nais sumama, meron naman tayong sasakyan. So magkita-kita tayo dito. Doon na tayo mag-almusal. Huwag na kayong mag-almusal sa bahay nyo. Libre almusal doon para magaga tayo. So hanggat maaari, makaalis tayo ng maaga rito. Mga 6 or 6:30, ganyan. Para makarating tayo doon ng maaga. So maghintay na lang po tayo dito, mga kapatid. Masaya magkaroon ng fellowship. Exciting. At matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-fellowship sa ibang mga churches. So samantalin natin po yung pagkakataon niya na makasama natin ating mga kapatiran sa ibang mga iglesia ng ating Panginoong Hesus. Buksan natin muli ang ating po mga Biblia sa Romans chapter 10 pa rin tayo. Tutuloy natin ang ating serye ng pag-aaral tungkol sa the instrumentality of a preacher. Does a preacher have power or has the ability to save? Or have the ability to save? Romans chapter 10. Ito na yung huling bahagi ng ating pag-aaral. Hopefully matapos natin to. In verse number 13, let us all rise up, please, as we read the Word of God. Again, babasahin ko po yung ating teksto hanggang 15. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y lumuhod at manalangin. Panginoon naming Diyos, purihin kayo, luwalatin sa pagbasa ng iyong mga salita na muli po naming pagbubulay-bulayan. Paabot niyo po sa amin parating sa aming pagkaunawa ang kahulugan ng mensahe. Panalangin namin na ito'y maging kaliwanagan sa amin, maging pagpapala sa amin. Patnubayan niyo po kami aming Diyos. Turuan niyo po kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Malaman namin ang katotohanan upang katotohanan po ang siyang magpapalaya sa amin. Patawarin niyo kami palagi sa aming mga kasalanan, pagkakamali, pagkukulang, sa lahat ng mga karamihan inyong nakikita sa amin. Hiniling po namin, O Diyos, na inyong pong linisin at tugasan. Alisin niyo po ang lahat ng mga uri ng balakid upang ang iyong mga salita'y malayang makapasok sa aming mga puso, kaluluwa at buhay. Gawin niyo pong pagpapalang mensahe sa amin, Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito po ay aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Maraming salamat. Makakaupo na po tayo. Alright, ito po ang issue. Una, tayo po ay naniniwala na ang Diyos po ay gumagamit ng preachers as means or instruments para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Ikalawa, hindi po tayo naniniwala na ang Diyos ay tumatawag at nagsusugo ng false preachers para sa kaligtasan ng kanyang mga elect. Maliwanag po sa atin yan, mga kapatid. So ngayon, dumako na tayo sa pangatlo't huli nating punto. Atin pong i-expose the identity ng isang false preacher. Una, in-examine po natin yung pong false accusations at allegations at mga kasinungalingan na ibinibintang po sa atin. Pangalawa, atin pong in-expound yung katuruan ng Biblia tungkol sa kahalagahan o instrumentality ng isang mangangaral. So ngayon naman, i-expose natin ang pagkakakilanlan ng isang bulaang mangangaral. Ang Diyos ba gumagamit ng bulaang mangangaral para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang? Basahin natin ang Galatia, Kabanata 1. In Galatians chapter 1, verse 8,
Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Binanggit niya ang mga bulaang mangangaral. Sino po yung mga bulaang mangangaral? Huhubaran natin po yan para makilala natin ang tunay nilang anyo. Galatians chapter 1 verse 8, Paul said, "But though we or an angel," kahit pa sila, kahit pa apostol, at kahit pa mga anghel mula sa langit, "preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed." Pinasusumpa ni Pablo, ang sino mang mangangaral na mangangaral ng ibang ebanghelyo, ibig sabihin, mangangaral na nangangaral ng kabulaanan, sumpain. Hindi ho gagamitin ng Diyos. Susumpain ho ng Diyos. Apostol pa siya, apostol man siya, anghel man siya galing sa langit, pero pag ang mensahe niya ay bulaan, ibang ebanghelyo, sumpain po yun. So maliwanag, ano? Hindi ho gagamitin ng Diyos. Susumpain ho yan ng Diyos. Talatang 9. As we said before, so say I now again. Binigyan pa ulit ng emphasis. Pangalawang beses na yan. Kaya talagang binigyan din ni Pablo ang kahalagahan ng tamang preacher. Kailangan tamang preacher na may dalang tamang mensahe. Di ba? Right preacher with right message. Hindi false preacher. Dahil malamang yan, magdadala yan ng false message. Kaya nga false eh. Wala nga naman false preacher, magdadala ng true message. At kahit pa magdala ng true message yan, sisirain niya yun. Babaguhin niya yun. False preacher nga eh. Iko-corrupt niya yun. Ipe-pervert nga eh. Ang gospel. Kaya binigyan diin niya ni Pablo. Sabi niya, "If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed." So ito bang talatang to ay nagpapakita na kahit false preacher ginagamit ng Diyos o sinusumpa ng Diyos? Pangalawa, 2 Corinthians chapter 11. Ikalawang Korinto, Kabanata 11. 2 Corinthians chapter 11, look at in verse 14 hanggang 16. Again, si Pablo po ang nagsasalita. "And no marvel," hindi kataka-taka, "for Satan himself is transformed into an angel of light." Yun ang delikado. Akala mo, anghel ng kaliwanagan, yung pala si Satanas yun. Na dapat, alerto tayo. Dapat, alam natin yan. At yan nga hong nangyayari ngayon. Si Satanas ay nag-anyo na ng anghel ng kaliwanagan. At hindi lang ho si Satanas. Meron siyang mga ministro. Verse 15, "Therefore, it is no great thing if his ministers," nakita nyo, si Satanas may mga ministro, "also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works." Tanong, ito bang mga binanggit ni Pablo ay ginagamit ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga hinirang niya? Again, ang sabi ho niyan, "For such are false apostles, deceitful workers." You see? Look at in verse 13. Yang mga ministro ni Satanas, sila po ay mga false apostles. Sila po ay mga deceitful workers. They transform themselves into the apostles of Christ. Yang ganyan bang mga tao, yang mga ganyang mga ministro, ginagamit ng Diyos? Para masave ang kanyang mga elect? Ano sagot yan? Definitely not. Gagamitin ng Diyos yan. Bira eh. Pinasusumpa nga eh. Sumpain. Hindi gagamitin. Mga deceitful workers yan eh. False apostles. Naaakalain natin, mga apostoles ni Kristo, pero ang totoo, hindi. Mga mandaraya, mga manloloko, mga deceitful workers. Kaya yun ang tanong ko, gumagamit at nagsusugo ba ang Diyos ng mga false preachers? Gumagamit at nagsusugo ba ang Diyos ng mga ministro ni Satanas?
So ngayon, alamin muna natin sa Biblia kung ano ang false preacher. Now, once na ma-identify po natin ang isang false preacher, malalaman natin kung ang isang Armenian ay true or false preacher. Again, ito po ay, ang mensahe ito in reaction ng isang so-called Sovereign Grace Baptist Landmark o Landmark Baptist pastor doon sa Mindanao, na ako daw ay nagtuturo na ang preacher ay may kapangyarihan na magligtas. Como sinabi ko na ang Diyos ay hindi gumagamit ng false prophet o false preacher. Yun lang ang sinabi ko. Ang Diyos ay hindi gumagamit ng false preacher para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. At ako'y naniniwala ng mga Armenian preachers ay false preachers. Bakit? Sapagkat sila po'y nangangaral ng mali. May false message. Tapos binakbakan ako at sinasabi raw, nagtuturo daw ako na ang preacher daw may kapangyarihan to save. Wala tayong ganun turo. So ngayon, patutunayan natin kung sino ang false preacher. Ano ba ay ang identity ng isang false preacher? Pag nalaman natin yan, then sagutin natin tanong, ang Armenian ba false preacher o hindi? Di ba? That's fair. Tama? Alright, so what are the marks of a false preacher? Let's go to Jeremiah. Nandun po mga kasagutan, mga kapatid. In Jeremiah chapter 23. Dito po mga propeta. So kukunin natin ang mga propeta bilang halimbawa ng mga mangangaral sa ating panahon. Wala na kasing propeta eh. Ang mga propeta ngayon, mga mangangaral, preachers. Alright? So ganun din yun. Kung paano ang mga prophets noong panahon ay false, ay di mga preachers din ngayon ay false. Jeremiah chapter 23 sa talatang 16. Jeremiah chapter 23. Okay. Pakinggan nyo. Sabi rito, basahin ko muna sa English, King James Version. Thus saith the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you. They make you vain. They speak a vision of their own heart and not out of the mouth of the Lord. Tagalog, babasahin ko po sa ang salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga taga-Jerusalem, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga bulaang propetang ito. Pinapaasa lang nila kayo sa mga kasinungalingan. Hindi galing sa akin ang mga sinasabi nilang pangitain, kundi sa sarili nilang isipan. Unang palatandaan o marka ng isang bulaang propeta o mangangaral, ang sinasabi ng isang bulaang mangangaral ay hindi po sinabi ng Panginoon, hindi galing sa Panginoon. Pagka ang isang mangangaral ay nangaral, tapos yung mga sinasabi niya, hindi naman pala galing sa Panginoon, o kaya hindi naman itinuro ng Panginoon, o wala naman sa Bible. Saan galing yon? Napakaliwanag, sabi ng Panginoon, galing sa kanilang sariling isipan. Sa kanilang galing. Pagka ganon, bulang propeta yun. Kita niya, na? Ayan. Pagka pala ang isang mangangaral, ang mga itinuturing pinangangaral ay hindi galing sa Panginoon, wala sa Bible. Pag tinanong mo saan sa Bible, wala may pakita. Bulang mangangaral po yun. Yung kanyang pinangangaral, kanya lang yun, hindi yun galing sa Panginoon. You see? Kaya napakarami ngayon ng mga bulang mangangaral, mga kapatid. Baka hindi natin akalain, baka hindi natin nare-realize, mga kapatid, na tayo po ay napaliligiran na ng mga bulaang, mga pastor at mga mangaral na sila'y mga nangangaral sa ganang sarili. Sasabihin nila galing sa Panginoon. Pero pag inimbestigan mo, pag tinanong mo, hindi naman pala galing sa Panginoon, galing lang sa kanilang sariling kaisipan. Ang mga sinasabi ng isang Armenian preacher, galing ba sa Panginoon? Tulad halimbawa, yung mga paliwanag nila sa John 3:16, for God so loved the world. Ano ang kanilang itinuturo? Mahal ng Diyos lahat ng tao. Na yung salitang sanglibutan, world, lahat daw ng tao ho yun.
Bawat individual, without exemption, inibig ng Diyos. Kita nyo? Tandaan nyo po mga kapatid, pag pinag-usapan ng pag-ibig ng Diyos, yan po isang mahalagang bagay na para lang huyan sa mga hinirang ng Diyos. Every time we talk about God's love, in the Bible, it always refers to God's love to His children, to God's love to His sheep, to His flock. In John 13 verse 1, it says there, having loved His own. Ang inibig lang ho ng Diyos ay His own. Ito po yung mga ibinigay ng Ama sa anak na tinatawag ding mga tupa, na tinatawag ding mga anak ng Diyos, na tinatawag ding bayan ng Diyos. Ito po yung mga tinubos ni Kristo. Hindi ho bawat tao. Kaya yung world doon, world of the believers po yun. World of the elect, whether Jew or Gentiles. Kita nyo, binago. Iniba ang kahulugan. Nakabasa lang ng salitang world, ang interpretation agad, bawat tao. Mali! Hindi ganyan ang paggamit ng salitang world sa Bible when it comes to the salvation of God's elect. Meron pong 7 kahulugan sa Bible ang salitang world. 7. Pero pagka ang pinag-uusapan ay kaligtasan ng mga hinirang, tumutukoy po yan sa world of the believers, world of the elect. Meaning, Hudyo man o Hintil. Kaya nga whosoever, meaning whoever, whether Jew or Gentile. Sapagkat ang Diyos may mga hinirang sa mga Hudyo at meron din siyang mga hinirang sa mga Hintil. Yun po yung sanglibutan ng mga mananampalataya. Tangi sila lamang pong maliligtas. Sila lang pong inibig ng Diyos. Galit po ang Diyos sa mga gumagawa ng kasalanan. Galit po ang Diyos sa mga masasama. God is angry with the wicked every day. Sabi ng Psalms 5, sabi din ng Psalm 7. Galit ang Diyos. Kaya mali yung turo yun eh. O ngayon, yung ganyang aral na yan, galing kay Kristo, galing sa Diyos. You see? Ganon din sa paliwanag nila ng 2 Peter chapter 3. In verse 9, not willing, God is not willing that any should perish. Tingnan niyo po, 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi daw kalooban ng Diyos nang sino man ay mapahamak. Eh bakit may mapapahamak kung hindi niya kalooban? Bakit may mga ibubulit sa impyerno kung hindi niya kalooban? Kung kalooban ng Diyos ng bawat tao ay maligtas, ba't hindi lahat maliligtas? Eh kasi nga ayaw sumampalataya, katwiran nila, ika nila, ay sumampalataya. Ay di ang nangyari pala yung kalooban ng Diyos, hindi nangyari. Ang Diyos pala, pag kami ginusto, hindi pala niya magagawa pag ayaw ng tao. You see? So, lalabas niya na ang kalooban ng Diyos, nahadlangan. Anong klaseng Diyos yun? No? Not willing that any should perish. Sino yung any? Right? Context. Dapat lagi titingnan ng context eh. Ang conclusion agad, lahat ng tao, not willing that any should perish. Sabi dyan, no? The Lord is not slack concerning His promise. Some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish. Sino yung any? Kanino ba'y sinulat ito ni Peter? Sabi dyan, toward us. Sa makatwid, yung any, tumutukoy sa us. Not any of us should perish. Yan. Eh, sino yung us na yan? Verse 1, Beloved. This second epistle, Beloved, sa mga mananampalataya o sa mga hinirang ng Diyos, na hindi po willing ang Diyos, ang sino man, ay mapahamak. It's the elect of God. Babalik tayo sa 1 Peter chapter 1, verses 1 and 2. Elect, scattered abroad. Sa kanila naka-address yung liham eh, sa mga hinirang. Hindi kalooban ng Diyos. Ang sino man sa kanyang mga hinirang ay mapahamak, kundi bawat hinirang ay should come to repentance. You see? Kaya yung kalooban ng Diyos dyan, matutupad yan. Walang sino man sa mga hinirang ng Diyos ang mapapahamak. Kasi yun ang kalooban ng Ama.
Tingnan natin ang cross-reference niyan, ang interpretation ng Scripture. Scripture must interpret Scripture in John chapter 6. In John chapter 6, napakaliwanag. Ano ang kalooban ng Ama? Di ba sabi, ang Diyos not willing that any should perish. Yun ang will ng Diyos. Na ang sino man ay huwag mapahamak. Sino itong sino man? Sino itong any? Ang sagot diyan sa context dito, as. Sino yung as? The beloved. Sino yung beloved? 1 Peter 1, 1 and 2, the elect. Ito pa, John chapter 6. Mismo si Jesus Christ ang nagsabi. Look at in verse number 37. All that the Father giveth me shall come to me. Sino lang ang lalapit kay Jesus Christ? Dineclare na ni Kristo. Lahat lamang ng mga ibinigay ng Ama sa anak. Tanong, lahat ba ng tao, lahat ba ng sanlibutan binigay ng Ama sa anak? Ay di lahat yan lalapit. Kasi sabi niya ang lahat lamang na ibinigay ng Ama sa anak, yun lamang lalapit sa kanya E di wala na palang mapapahamak, lahat pala lalapit. Kung yung sanglibutan ay lahat ng tao. Pero hindi. Yun lamang ibinigay ng Ama sa anak. Yun lang pong lalapit. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. 38. Bakit ganon? Bakit hindi niya i-cast out yan? Kasi ito dahilan, 38. For I came down from heaven, not to do mine own will. Kaninong will? But the will of him that sent me. Sino yun? It's God the Father. And what is the will of God the Father? And this is the Father's will. 39. Who hath sent me, that of all that he hath given me, I should lose nothing. In other words, walang mapapahamak. So tama ba? Yung 2 Peter 3:9, not willing that any should perish. Ayan, walang mapapahamak kahit isa sa mga ibinigay ng Father sa anak. But that all should come to repentance. Dito naman, but should raise it up again at the last day. 40. And this is the will of him that sent me, that everyone who seeth the Son and believeth on him, world of the believers, Jew or Gentile man, they will believe. And those who will believe, sabi riyan, may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. Kita nyo? So mali po yung interpretation nila, 2 Peter 3:9, na isinama lahat ng tao, pati mga hindi sasampalataya. Sino ba maliligtas? Di ba mga sasampalataya lang? Yung bang hindi sasampalataya kay Kristo, maliligtas ba yun o hindi? Hindi, di ba? Ano mangyayari sila? Mapapahamak. So kasama ba sila doon sa kalooban ng Ama? Hindi. Hindi kalooban ng Ama na mga hindi sasampalataya sa kanya. O hindi kalooban ng Ama na yung mga hindi sasampalataya sa anak, maliligtas. Hindi kasama sa mga inibig ng Diyos ang mga hindi sasampalataya. Kita niyo mga katuruang yan, maling-mali. Napakalabo. Ito pa, yung Ephesians 2:1, tungkol sa patay. Usapan natin yung patay, bagamat ito ay panahon ng kapanganakan. Kapanganakan daw ng Kristo. In Ephesians chapter 2 verse 1, ang sabi dito, tungkol sa mga taga-Ephesus, nung sila hindi pa mga saved, and you hath he quickened or made alive, kayo'y binuhay. Who were dead, so patay sila in trespasses and sins. Ano tong patay na ito? Ang sabi nila, ang turo nila, ang tao daw patay, ibig sabihin, napahiwalay sa Diyos. Pero hindi daw ibig sabihin walang kakayahan. May free will pa rin daw ang tao, kaya ang tao, meron pa rin kakayahan na magpasya na lumapit kay Kristo. Kita mo turo niyan. Paano nga patay lalapit? Patay nga Paano nakalabas si Lazarus doon sa kanyang libingan? Patay yun Pero bakit nabuhay? Ba't nakatayo? Ba't nakalabas? Binuhay May kakayahan si Lazarus?
Ginamit ba ni Lazarus yung kanyang free will at nakipag-cooperate siya kay Jesus Christ? O kaya bumangon ang patay ay dahil sa kapangyarihan ni Kristo? So paano sasabihin buhay? Paano sasabihin may kakayahan? Patay nga eh. Spiritually dead. Pag sinabi spiritually dead, walang kakayahan na makalapit. Walang kakayahan na makarespond sa call ng gospel. Biro mo mga paliwanag na yan, ano? Ituturo sa mga tao, ang tao daw ay may kakayahan. Kaya nga, pinagdidesisyon ng mga tao eh. Nasa sayo ngayon ang kapasyahan. Kung tatanggapin mo si Kristo, lumapit ka kay Kristo. Siya'y kumakatok sa pinto ng iyong puso. Kung didinggin mo lang siya, kung pagbubuksan mo lang siya ng iyong puso, papasok siya. Pero kung hindi mo gagawin yun, hindi na siya makakapasok. Kaya nasa sa iyo yun. Bula ang pangangaral po yan, hindi ho ganun. May nabasa ba kayo na ganyan itinuro ng Panginoon Jesus at ng mga apostol? So napakaliwanag, di ba? Bula ang mga mangaral. At ang mga Arminian, ganyan mag-preach. I should know, dati ako Arminian eh. Dati akong Arminian Bible Baptist. Ganyan din ang ginagawa ko. Buti na lang ako'y tinama ng Panginoon. Diba? Balik tayo sa Jeremiah 23. Jeremiah chapter 23, verse 17. Kanina, 16 ang binasa natin. Balik tayo sa Jeremiah. Okay. Nakalimutan kong lagyan ng ipit. Okay. 16 binasa natin, 17 na tayo. And they say still unto those who despise me, the Lord hath said. Oh, biro nyo, ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Sasabihin nilang itong mga bulang propeta, sabi ng Panginoon, ye shall have peace. Oh, ganda na message ng mga bulang mga ngaral, ano? Peace. Pagpapalain ka ng Diyos. Gaganda buhay mo. Mawawala mga problema mo. Peace. Ye shall have peace, and they say unto everyone that walketh after the imagination of his own heart, no evil shall come upon you. Wala na, lukuhan na to. Bulahan na ito. Mantakin mo, yung lumalakad after the imagination of his own heart, yung gumagawa ng kasamaan, bigyan ng mensahe, walang kasama ang mangyayari sa iyo. God will bless you. Dilukuhan na, no? Sa Tagalog, ito ang palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa mga salita ko at sumusunod sa matitigas nilang puso. Magiging mabuti ang kalagayan ninyo. Walang anumang masamang mangyayari sa inyo. 18. For who hath stood in the counsel of the Lord, and hath perceived and heard His word? Who hath marked His word and heard it? Tagalog. Pero sino sa mga propetang iyon ang nakakaalam ng iniisip ko? Hindi nga silang nakinig sa mga salita ko o pinahalagahan man lang ang mga sinabi ko. Nakita niyo ang bulaang mga ngaral. Mga pinagsasabi niya, hindi galing sa Panginoon, beto lang niya. See? O ngayon, ang mga Arminians, ganyan din po. Ayaw pong makinig sa mga salita o aral ni Kristo. Sila po'y sumusunod sa mga matitigas nilang ulo. Kasi ba naman, ipinagpipilitan po nila ang kanilang mga maling paniniwala. Hindi po nila pinahalagahan ang mga sinabi ni Kristo o ang kanyang mga aral. Adibulaan. Pangalawa, ang isang false preacher ay nagtuturo, o in this case, sa propeta nanghuhula ng kasinungalingan sa pangalan ng Panginoon. Kapal ng mukha, ano? Kasinungalingan na sinasabi, ginagamit pa pangalan ng Panginoon. Siyempre nga naman, para mga tao maniwala na yun ay galing sa Panginoon. Pero totoo, hindi naman galing sa Panginoon. Sabi lang nila yun eh. See? Ginagamit pa ng mga false messengers ang pangalan ng Panginoon sa kanilang kasinungalingan.
Sinasabi nila sa kanila tinuturo, ay turo daw ng Panginoon. O kaya nasa Biblia, pero ang totoo wala naman. Ang sabi ng Panginoon, galing lang yan sa isipan o sa sarili nilang isipan. You see? Again, in verse 16 of chapter 23, sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga taga-Jerusalem, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga bulaang propetang ito. Pinapaasa lang nila kayo. Sasabihin nila, peace, peace. Pero wala naman peace. Kasi during this time, si Prophet Jeremiah, yun po yung tunay at original na mga ngaral. Ang mensahe niya hindi kapayapaan. Ang mensahe niya, gera. Lulusubin sila. Sasakupin sila ng Babylonia pag hindi sila nangagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sino ba namang tao may gusto na ganung balita? Siyempre, tao gusto nila puro good news, good vibes. Yun ang totoo eh. Ano magagawa ni Jeremiah? Yun ang binigay sa kanya ng Panginoon mensahe. It is a prophecy against Israel. Kaya tuloy, nangyari kay Jeremiah, inusig siya, kinamuhian siya. Jeremiah, ang sama ng mensahe mo, ayaw namin yan. Ang gusto namin, peace. Kaya dito kami sa mga bulang propeta. May pa to, mga bulang propeta, ang ganda ng mensahe nila. Wala daw mangyayari sa aming kasamaan. Peace ang mangyayari sa amin. Yun ang gusto namin. Pero hindi naman totoo, kasinungalingan. Nakita niyo mga kapatid, naunawaan niyo po ba? Kaya sabi ng Panginoon, hindi galing sa akin ang mga sinasabi nilang pangitain, kundi sa sarili nilang isipan. Again, in Jeremiah chapter 14, verse 14. Once more, another verse, Jeremiah chapter 14, verse 14. Yan. Then the Lord said unto me, the prophets prophesy lies. In my name, using God's name. Kaya tuloy, nakakaloko eh. Nakakapandaya eh. Kasi ginagamit ang pangalan ng Diyos. Ginagamit ang pangalan ni Kristo eh. Kaya mga tao, kala nila, totoo yun. Kala nila galing kay Jesus Christ. No, sir. In my name. Let's continue. Ano ba tayo? I sent them not, neither have I commanded them, neither spoke unto them. They prophesy unto you a false vision and divination, and a thing of naught, and the deceit of their heart. Tagalog. Pakinggan nyo. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanguhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo. Sila'y mga bisugo. O inutusan ko man sila. O nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nanganghuhula sa iyo ng kasinungalingan na pangitain at ng panguhula at ng bagay na wala at ng daya ng kanilang sariling puso. Yung mga mandaraya, ayan. Ang isang false preacher, mandaraya, sinungaling. Kasi yung sinasabi niya, hindi naman yun sinabi ng Panginoon. Ang false preacher nangangaral na hindi aral ni Kristo. Maliwanag? At kung hindi aral ni Kristo yan, kasinungalingan po yan. Hindi yan galing kay Kristo. Hindi aral ni Kristo ho yan. At ang bulaang mga ngaral, manloloko, dinadaya kayo ng sarili nilang puso. Ang mga propeta ay nanghuhula ng kasinungalingan. Ang mga bulaang mga ngaral ay nangangaral ng kasinungalingan. Jeremiah chapter 5 verse 31. Jeremiah chapter 5 verse 31. The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means, and my people love to have it so. Kita mo yung klase mga tao ito. Kahit kasinungalingan, they love it. Ganyan ang mga tao pag ayaw na sa truth.
Ang gusto nila kasinungalingan, yung hindi totoo, yung hindi tama. Puro blessing, blessing, blessing. Kahit gumagawa na ng kasalanan, kahit tampalasa na, kahit nangangalunya ng mga miyembro, mga kurap, ang preaching pa rin ng pastor nila, pagpapalain tayo ng Panginoon. Yan ang gusto nila. Kaya gusto ko matin dyan sa aming church. Ang bait ng pastor namin eh. Ganda ng mga message niya, puro blessing. Ganda, puro good vibes. Yan ang hanap ng mga taong ayon sa katotohanan. Gusto nila yung mga niloloko sila eh, ng mga bulaang mga mangangaral. See? And what will you do in the end of it all? Nakaw. Matindi. So mali ba kung sasabihin natin na mga Armenian ay nagtuturo ng kasinungalingan? Mali ba yun? O totoo yun? Pakinggan niyo po ang sabi ng isang Armenian Bible Baptist pastor tungkol sa free will ng tao. Babasahin ko sa inyo ha. Siya nag-preach nito. Narinig ko eh. Sinulat ko. Tingnan niyo ha. Tungkol sa free will ng tao, ito sabi niya, it is a matter of volition or will. God has given man perfect volition or perfect will. And this means it can go against or side with God. The only thing that stands between the sinner and salvation is the sinner's will. Tama yon? Kaya daw ang isang makasalanan hindi ligtas kasi nga ayaw ng makasalanan eh. Pero kung gugustuhin naman niya, maliligtas siya eh. Ulitin ko sinabi ha, the only thing that stands between the sinner and salvation is the sinner's will, yung free will. God made every man a free moral agent. And God never burglarizes or trespass the human will. Nobody, listen to this, ito sabi niya, nobody is predestined to be saved except as he chooses of his own free will to come to Christ and trust Him for salvation. You see that? Tama ba yon? Nasa Bible ba yon? Wala daw pong itinalaga ang Diyos sa kaligtasan. Ang tao daw po naliligtas dahil sarili niyang kapasyahan yan. May free will ang tao. Pinili niya na lumapit kay Kristo at nagtiwala siya kay Kristo, kaya siya na-save. Ano tawag mo sa ganyang mga ngaral? Yan ba sinabi ni Jesus? Yan ba sinabi ni Pablo? Ay, hindi na salvation by grace yan. Salvation by man's will na yan. Salvation by man's free will. Ay, yan ang lagi tinuturo ng mga Armenian eh. Kahit saan ka makinig. Sa TV man, makinig ka sa radyo, manood ka sa social media, sa YouTube. Yan ang mensahe nila eh. Tatawagin mong mga ngaral ng Diyos yan. Sinungaling yun eh. Hindi siya naniniwala sa sovereignty of God na ang Diyos ay may itinalaga na sa kaligtasan. Hindi siya niwala. Wala daw ganon. Armenian Bible Baptist po yan. Baptist yan. Sound preacher yan. Gagamitin ng Diyos yan. Come on. Ano ba naman kayo? See? Hindi nyo ba alam ang doktrina at paniniwala ng mga Armenian? Hindi niya ata kabisado eh. Galing kayo dyan, di nyo alam. O baka naman talaga mga Armenian kayo, hindi naman kayo totoo mga Sovereign Grace, Landmark Baptist. Sa pangalan lang kayo, Sovereign Grace, Landmark Baptist. Pero sa mga paniniwala nyo, sa mga argumento nyo, sa mga posisyon ninyo, kayo po ay mga Calvinistic Armenians. Armenian kayo. Niloloko nyo pa kami. Bira itong mga taong ito. Tatawagin mo preacher ng Panginoon yan, kasi sinungaling ang sinasabi niyan. Sinungaling. Tahasang salungat yan sa katuruan ng Biblia. Ulitin ko, basahin ko sa inyo. Sabi niya, nobody is predestined to be saved, except as he chooses of his own free will to come to Christ and trust Him for salvation. Matindi. That is a direct repudiation of Romans chapter 8, Ephesians 1. Ang dami.
Sa scripture na tinuturo, direct repudiation. Hindi ba ito isang malaking kasinungalingan? O, ito pa mga kasinungalingan nila, yung tinuturo nilang decisional regeneration. Para daw ang tao ma-born again, kailangan magpasya siya na sumampalataya, kinakailangan tanggapin niya si Jesus Christ sa kanyang puso para maipanganak na muli. Tama ba yon? Yan ay isang malaking kasinungalingan. Pero yan ay pinangangaral ng mga Arminian. See? Yung easy bilibisi, madali lang daw maligtas. As easy as ABC, as easy as 1, 2, 3. Basta lang lumapit, basta lang tanggapin si Kristo, saved na. Ganun daw kadali yun. How about yung Jesus Christ knocking at the door of the sinner's heart? Tama ba yun? Saan mo nabasa sa Bible yun? Na kinakatok ng Panginoon ang pintuan ng puso ng tao. Revelation 3:20, mali ang interpretation. Hindi puso kinakatok doon, iglesia. At wala kang mababasa doon puso. So saan nila nakuha yung puso? Ba't nilagay nila puso doon? Huwag kang hihigit sa nasusulat. Nagdadagdag kayo eh. Nabasa natin sa Biblia, Acts 16:14, binubuksan ng Panginoon ang puso ng tao. Binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia. Hindi ko kinatok, binuksan niya. Kung kaya palang buksan ng Panginoon ang puso ng santa, ba't pa niya kakatukin? Na para ba yung taong magdidesisyon? Di ba? At kawawa si Kristo pag hindi siya pinatuloy. Kawawa. Kita mo presentasyon ng mga bulang mangaral na yan. Ano? Ginagawa nilang kaawa-awa si Jesus Christ. Ang nabasa ko sa Bible, yung sinner ang nagmamakaawa. Hindi yung Savior ang nagmamakaawa sa sinner. Bihira yan. Dapat yung sinner yung makasalanan magmakaawa kay Kristo Lahat ng nabasa ko sa Biblia, yung mga makasalanan ang nagmakaawa, nagpatira pa nga Lumuhod, Lord, if thou wilt, sabi ng isang ketungin, thou canst make me clean. Sila yung nagmamakaawa. Diyos ko, mahabag kayo sa aking isang makasalanan. Ganun ang ginawa ng publikano. Hindi yung si Kristo pa nagmamakaawa. Sige na naman, patulin mo na ako. Giniginaw na ako dito sa labas. Tagal-tagal na kitang kinakato. Ang bira mga mangaral na yan. Tignan mo mga tao, sorry, wala pa akong time. Saka na lang ha. Pag may time na ako. Tapos yung pobreng tagapagligtas nila walang magawa. Walang raw magagawa ang Diyos pag ayaw ng tao. Yan ang Diyos nila. Kahit kailan, yung ganyang uri ng Diyos, hindi natin yan kikilalanin. Hindi ho yan ang Diyos ng Biblia. Yan ang problema ng mga Armenian. Hindi nila alam yung doctrine of God's sovereignty. Napakaliit, napakamababang Diyos. Ang Diyos nila. Diyos na nabibigo, Diyos na natatalo, Diyos na walang magagawa pag ayaw ng tao. Ang klaseng Diyos yan. Diyan pala nakita ko na malaking pagkakaiba mga kapatid Yung Diyos nila, Diyos natin, hindi parehas. Ewan ko dito sa mga peking Sovereign Grace Landmark Baptist Kuno. Kung ang Diyos nila at ang Diyos ng mga Armenian, pareho ng Diyos nila. Ay tama nga, magkakasama na kayo. Magsama-sama na kayo. Hindi kami sasama sa inyo. Saganang atin, ang Diyos natin, ang Diyos ng Biblia, at ang Diyos ng mga Armenian, hindi pareho. Wala tayong alam na ganyang klaseng Diyos na walang magagawa. Hindi na may milit. Ang bihirang klaseng Diyos yan. Sumpay ng ganyang klaseng Diyos. Huwag natin kikilalanin yan. Tapos sasabihin nyo, parehas lang. Sa pagka-Diyos na nga lang magkaiba na di pagdating di sa kaligtasan, magkaiba. Pagdating sa Kristo, magkaiba din. Yung kanila, yung Kristo, kumakatok sa pintuan, nagmamakaawa. Yung ating Kristo, hindi gano'n. Maling presentasyon ng
kaligtasan. Mali. Grabe. Tapos may magtuturo pa, namatay daw si Kristo para sa bawat makasalanan. Tinubos daw ni Kristo lahat ng sangkatauhan at binayaran ni Kristo lahat ng utang. Adi, bayad na pala lahat, ano? Tinubos na pala ni Kristo lahat. Di tubos na. Di lahat na pupunta ng langit. Ay, hindi. May pupunta pa rin sa impyerno. Sino? Yung mga hindi sasampalataya. Ay naman pala, hindi pala sasampalataya. Ba't tinubos? Di ba turo nila? Naniniwala sila na may pinili din daw ang Diyos. Di ba yun ang turo ng mga Arminian? May mga pinili din. Pero, nakita ng Diyos kung sino yung mga tatanggap. Kung sino yung mga sasampalataya. Kaya batay doon, pinili niya para maligtas. Gano'n naman pala alam na pala ng Diyos kung sino ang sasampalataya. Di alam din ng Diyos kung sino mga hindi sasampalataya. Ano yun? Ang nakita lang ng Diyos yung mga sasampalataya. Tapos nabulag na ang Diyos, hindi niya nakita yung mga hindi sasampalataya. Hindi ba alam ng Diyos kung sino mga hindi sasampalataya? Kung alam niya kung sino yung mga sasampalataya, di alam din niya kung sino hindi sasampalataya. O ngayon, kung alam na ng Diyos kung sino mga hindi sasampalataya, bakit pati yun tutubusin ng anak? Maliligtas ba yun? Saan mo mababasa sa Biblia na nangako ang Diyos na pati ang mga hindi sasampalataya, ililigtas niya? Ha? Saan sa Bible yun? Na pati ang mga hindi sasampalataya, tutubusin niya, kasama sa mga tinubos. Meron bang ganun sa Bible? Sige nga, pakita nyo nga. O yan, challenge yan. Baka meron kayong nakita na hindi ko nakita. Pakita nyo sa amin. Saan mo makikita sa Bible na nangako ang Diyos, pati mga hindi sasampalataya, ililigtas siya? Wala, di ba? O di hindi lahat. Ba't niya sasabihin lahat? Tinubos. Ang tinubos lang ni Kristo yung mga sasampalataya lang sa Kanya. Amen. Wala siyang pangako na pati hindi sasampalataya sa Kanya, ililigtas niya. Ang dami-daming talata. Maubos oras natin. Pag inisesa natin yan Quote ko na lang yung Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Kanino? To everyone who believes. You see, salvation is only for those who will believe. To the Jew first and also to the Greeks. Wala akong nakita ang salvation para sa mga hindi magbibilieve. Ang nabasa ko sa Bible, John 3:17 and John 3:18 o John 3:39 na ang hindi sasampalataya, hinatulan na. Hindi ho ililigtas, hinatulan na. Tandaan niyo po yan. Ang kaligtasan ay para lang sa mga sasampalataya. So you better believe in Jesus Christ. If you want to be saved, believe in Jesus Christ. If you belong to God's elect, kung ikaw isa sa mga tupa ni Kristo, you better believe in Jesus Christ. Or else you will die. Or else you do not belong to God's elect. You do not belong to Christ's sheep. You're none of His. Yan ang message. Yan ang tamang mensahe. Tuturo ng Arminian preacher, ang taong patay sa kasalanan, may kakayahang mag-exercise ng kanyang faith kay Jesus Christ. Pag inisisa pa natin yan, daming mga mali. Ngayon, sabi ni Pablo, teach no other doctrine. 1 Timothy 1:3. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Ang mga Arminian preachers ay nagtuturo ng other doctrine, which is Arminianism. Kung ang mga Arminian preachers ay nagtuturo ng kasinungalingan, sila po ay mga ministro ni Satanas. Masakit, pero yan ang totoo. At si Satanas ang kanilang ama. Masakit, pero yan ang totoo. Wala akong magagawa. Kailangan sabihin ang katotohanan. Maraming ma-offend dyan. Kaya
Pati, dapat ang ma-offend sa akin, mga Armenian, di ba? Hindi, na-offend yung mga so-called Sovereign Grace, Landmark Baptist. Baliktad na. Tataka ako, ba't sila? Sabi ko nga, ang hinahagupit ko, kambing. Ang umaaray, kalabaw. Ba't gano'n? Tataka ako eh. Sabi ko nga dun sa bumabanat sa akin, na-offend ka ba? Pag sinasabi ko mga Armenians hindi saved, pag sinasabi ko mga Armenian ay Armenian preachers bulaan, na-offend ka ba? Sabi niya, of course not. Sarap ano eh, asarin eh. Hindi maganda. Sarap sana asarin, pero answer not a fool according to his folly, lest thou also be like him. Huwag mong sagutin ang hangal sa kanyang kahangalan. Baka maging katulad ka rin niyang hangal. Mananahimik na lang. Sa inyo ko na lang sasabihin. Huwag sa kanya. Bihira. Useless din naman. Di naman yan maniniwala. Di naman yan makikinig. Nagpapaliwanag nga ako. Pinagtatawanan ako eh. Kaya sabi ko nga, huwag na tayo mag-usap. Hindi ka naman pala interesado sa katotohanan. Walang kauwian to. Walang pupuntahan. Okay? John 8:44. Sabi ng Panginoong Sus, kayo'y sa inyong amang dyablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Diba? Ganun na sabi ng Panginoon doon sa mga bulang propeta, nagsasalita yan ng sarili nilang kaisipan, ganang kanila. Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kung si Satanas, ama ng kasinungalingan, di may mga anak yan? Sino yung mga anak niya? Di mga mangaral ng kasinungalingan. Tama? Nangako sa ba tayo? Sinasabi lang natin ang totoo. Sinasabi lang natin ang sinabi ni Jesus Christ. Si Satanas po ay ama ng kasinungalingan. Ang Arminianism ay mga katuruan na pawang mga kasinungalingan. Kaya, ang naniniwala at nagtuturo ng Arminianism ay ministro ni Satanas. Tama, mali? Ulitin natin ha. Ang Arminianism ba katotohanan o kasinungalingan? Damnable heresy ba yan? Satanic doctrine ba yan? O ano ba? Doctrine ba ni Jesus Christ yan? Ha? Ba't natulala kayo? Baka nagdududa na rin kayo. Pag nagdadalawang isip na, sagot! Ano ba talaga ang ating position dyan? Ang Arminianism ba, doktrina ni Satanas o doktrina ni Jesus Christ? Ang Arminianismo ba ay katotohanan o kasinungalingan? Okay, kasinungalingan, doktrina ni Satanas. Yung mga nagtuturo ngayon yung Arminianism, ano sila? Di sinungaling. Tama ba? Ngayon, pag sinungaling, sino tatay nila? Ang mga anak kasinungalingan eh. Hindi may mga anak. Sino mga anak niya? Hindi mga nagtuturo na kasinungalingan tulad ng tatay nila. Ay, naku po. Ito mga peking sovereign grace, Landmark Baptist lang ang nagsasabing hindi. Sila yung mga lingkod din ng Diyos. Sila lang nagsasabi. Talaga naman. Ang isang Armenian preacher, kapag nagturo, ay nagtuturo ng saganang kanya lamang. Hindi ho galing kay Kristo ang kanyang mga tinuturo. Kaya false preacher. Pangalawa, ang false preacher ay nagtuturo o nangangaral ng kasinungalingan. Pangatlo, ang isang false preacher na sinungaling ay hindi sinugo ng Diyos. Nabasa natin. Balikan natin. Jeremiah 14.
Jeremiah 14. Then the Lord said unto me, the prophets prophesied lies in my name. I sent them not. Maliwanag ho ba, mga kapatid? Sinugo ba ng Diyos ang mga bulaang propeta o hindi? Maliwanag, I sent them not. Neither have I commanded them, neither spoke unto them. They prophesy unto you a false vision and divination, and a thing of naught, and the deceit of their heart. Tagalog, nang magkagayoy. Sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila. Meron pa bang liliwanag dyan? Ha? Tapos sasabihin nila, kahit false preacher, kahit isang jackass, ginagamit din ng Diyos. Sa inyo na lang yan. Hindi nga sinugo eh. Hindi nga niya inutusan eh. Hindi nga siya nagsalita dyan eh. Tapos sasabihin, ginagamit ng Diyos yan. Ano ba naman kayo? Pangapat, ang false preacher perverts the Word of God. Pinipilipit nila, binabago nila ang salita ng Diyos. Chapter 23, verse 36 ng Jeremiah pa rin. Chapter 23. Naku, dyan eksperto ang mga bulaang mangaral sa pagpilipit ng salita ng Diyos, sa pag-pervert ng gospel. Jeremiah 23, verse 36. And the burden of the Lord shall ye mention no more, for every man's word shall be his burden. For ye have perverted the words of the living God, of the Lord of hosts, our God. Tagalogin natin. Jeremiah chapter 23:36. Ganito ang sabi sa Tagalog. Jeremiah 23:36. Yan. Hanggang kailan masusumpungan ito sa puso ng mga propeta na nanghuhula ng mga kasinungalingan, sa makatwid bagay ng mga propeta na nanghuhula ng daya ng kanilang sariling puso. 26 pala binabasa ko, no? 36. Sorry. At ang hula na mula sa Panginoon ay hindi na ninyo babanggitin pa, sapagkat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula. Sapagkat inyong binago, binago ang mga salita ng buhay na Diyos, ng Panginoon, ng mga hubo na ating Diyos. So ano nakita natin? A false preacher perverts, binabago ang salita ng Diyos. Binabago ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga perverted gospel, another gospel. Binabago ang turo ni Kristo. Binabago. Ngayon, pag binago, pag pinervert, pag binaluktot ng isang mangangaral, ang salita ni Kristo, ang ebanghelyo ni Kristo, anong gagawin doon? Anong sabi ni Pablo? Anong recommendation ni Pablo? Sumpain. Let him be accursed! Tapos sasabihin nyo, ginagamit? Sumpain nga eh. You see, the gospel of Christ is the gospel of grace, God's grace. God's salvation is all by God's grace from first to last. Ang Armenian preacher, mga kapatid, wants to add man's works to complete his salvation. Ang turo ng Armenian, grace plus works equals salvation. Ang isang Armenian preacher perverts the meaning of John 3:16, perverts the meaning of John 1:12, perverts the meaning of 2 Peter 3:9 na in-explain na natin kanina. Pine-pervert nila yung kahulugan ng 1 Timothy 2:4, 1 Timothy 4:10, and a whole lot more. Hindi ba maliwanag yan na ebidensya na sila'y perverters of God's word, therefore they are false preachers? Binago nila eh. Yung kahulugan, yung paliwanag, binago. Liwanag po mga kapatid. Number 5.
A false preacher fools and deceives the people. Niloloko at dinadaya lamang ang mga tao. Nagbibigay ang isang false preacher ng false hope and false assurance sa mga tao. Nabasa na natin kanina, ang mensahe ng false preacher, walang mangyayaring masama sa iyo. Napakabuti ng Diyos, pagpapalain Kanya, ikaw na gumagawa ng kasamaan. There will be peace. Sabi ng mga ngaral na bulaan, the Lord hath said, you shall have peace. And they say unto everyone that walketh after the imagination of his own heart, no evil shall come upon you. Again, in Jeremiah 6:14. Punta tayo sa Jeremiah 6:14. One more. Sige po, tuloy natin. Para malaman natin ang katotohanan. Sabi dito, they have healed also the hurt of the daughter of my people, slightly lang, saying, peace, peace, when there is no peace. Ba't mo sasabing peace, peace? Wala naman talagang peace. Gera mangyayari. Kukubkubing kayo ng Babylonia. Pero itong mga bulaang mangaral, hindi, peace. Huwag kayo maniwala dyan kay Jeremiah. Ito namang mga taong hangal, palibasa ay ayaw nila sa katotohanan, doon sila naniwala sa mga bulaan. At pinagtulong-tulungan nila si Jeremiah. Gusto nilang patayin si Jeremiah. Yung taong nagsasabi ng katotohanan. Kita niya? Ano uso nga yung mga mensahe? Ha? Ang hanap ng mga tao ngayon, yung, ang tawag doon, yung speaker. Hindi preacher ng Panginoon ang hanap eh. Motivational speaker. Mga inspirational talk. Yan ang gustong mapakinggan ng mga tao ngayon. Pero let a true man of God preach and preach against their sins. Ay wala, lalangawin si preacher. Babatuhin ng kamati si preacher. Pero walang magagawa si preacher sapagkat yun ang mensahe ng Diyos. Judgment. 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 Repent or perish. Except you repent, you shall all likewise perish. No peace. No peace, but God's judgment. See? You see, a false preacher is a man-pleaser. Sa panahon ni Isaiah, ganun din. Walang pagkakaiba. Basahin natin Isaiah chapter 30, verse 10. Isaiah chapter 30, verse 10. Which say to the seers, sabi ng mga tao, sabi ng mga Israelita sa mga seers, mga anong tawag sa Tagalog niyan? Pangitain ba? O kumikita? Ha? Tagakita o kumikita? Yun. Yun siguro tama, no? Mga kumikita. Isaiah 30 verse 10. Sabi ng mga kumikita o tagakita, yung mga may nakikita. Dollar, yan ang mga nakikita, peso. Yan. Na nagsasabi sa mga tagakita. Ito sinasabi ng mga Israelita sa mga tagakita o mga propeta, huwag kayong kumita. Huwag kayong kumita. Sin not. And to the prophets, prophesy not unto us. Huwag naman kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Huwag kayong magsabi ng totoo. Magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay. Manghula kayo ng mga magdarayang bagay. Yan ang gusto namin. Huwag kayo magsabi ng totoo. Huwag yan. Ayaw namin ng katotohanan. Ang gusto namin, kasinungalingan. Yung bubulahin nyo kami. Pambihira. Yan ang clamor ng mga Israelita noon at walang pagkakaiba. Yan din ang clamor ng mga tao ngayon na ayaw sa katotohanan. Sapagkat meron silang makakating tenga.
They have itching ears, and they turn away their ears from the truth. Basa. Rajundel. Para mabilis tayo. 2 Timothy chapter 4. Basahin na natin yan. For the time, verse 3. For the time will come. Tagalogin mo, kapatid. May English ako dito eh. Basahin ko muna sa English. For the time will come. Matagal na dumating yung time na yan. Panahon pa ng mga apostolis, dumating na yan. They will not endure sound doctrine. Pagka nagturo ng wastong aral, ayaw nila. Hindi nila kayang tiisin ang sound o magaling na aral. But after their own lust shall they heap to themselves teachers, mga Armenian teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Ready na? Tagalog? Basa. Verse 3. Sapagkat darating ang panahon kung saan hindi na matitiis ang mga tao. Hindi na matitiis. Ayaw nila ng tamang aral, wastong aral eh. Kundi, sa halip tatambakan nila ang kanilang mga sarili ng mga guro na aayon sa kanilang mga nais. anong klaseng guro yon? Makikiliti sila sa kanilang mga... Yun ang gusto nila, yung mga gurong kikiliti. Sa mga tenga nilang makakati. Yan. At, talatang 4. Tatalikod sila sa pakikinig sa katotohanan. At makikinig sila sa mga alamat. Yun, ang mas gusto nila, alamat. Tulad ng Pasko, alamat. Yan ang mga gusto nila, alamat. Valentine, yan, mga gusto nila. Yung mga wala sa Bible, yun ang gusto nila. Yung mga pinaglolo ko sila ng mga pastor, ng mga mangaral, yun ang gusto nila, yung mga jokes. Yung mga masasaya, ang gusto nila yung mga pastor na mga iingay. Tulad nung nakausap ko doon sa San Juan, Batangas, naghahanap sila ng pastor. Ang hanap nilang pastor na maingay. Sabi ko, anong ibig niyo sabihin? Anong pastor na maingay? Hindi na ako sinagot. Anong pastor na maingay ang hanap niyo? Sabi ko, pasensya na kayo, wala kaming ganyang klaseng pastor. Ang meron kami, pastor na nagtuturo ng sound doctrine, magaling na aral. Ang meron kami, yung pastor na nagtuturo ng katotohanan, ng salita ng Diyos. Pero yung pastor na maingay, wala kami niyan. Sa iba na lang kayo maghanap. Komedyante pala hanap niyo eh. Hindi pastor. Pastor na komedyante. Pastor na payaso, clown. Ang hanap nila, yung mag-entertain sa kanila. Yung pagka nagsimba sila, malungkot, paglabas, masaya na. Wala na raw problema. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kasi napasaya na sila ng kanilang payasong pastor na kahit kailan hindi magtuturo ng katotohanan. Kasi ayaw niyang ma-offend ang kanyang mga miyembro dahil ang katotohanan masakit. Pero nakapagpapalaya ang katotohanan. Malalaman ninyo, sabi ni Kristo, ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Hindi niya sinabi ang katotohanan kikiliti sa inyo. Hindi niya sinabi ang katotohanan ang magpapasaya sa inyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Malaya mula sa mga maling katuruan at aral. Malaya mula sa tanikala ng kasinungalingan. Malaya mula sa pagkagapos na maling aral ni Satanas. Malaya mula sa kasalanan. Yan ang hanap natin, katotohanan. At ang iglesia ng Panginoong Yesus, ang iglesia ng Diyos na buhay, ay haligi at suhay ng katotohanan. Yan ang totoong iglesia. Iglesia ng katotohanan. Hindi ho iglesia ng kabalbalan, kung ano mga tinuturo. Hindi ho iglesia ng kasinungalingan. Hindi ho iglesia ng mga maling aral. Hindi ho iglesia na hindi wasto ang aral. Iglesia ng katotohanan. Yan ang iglesia ni Kristo. Yan ang iglesia ng Diyos. See? Kaya ang isang false preacher, compromiser yan. Iiwasan po niya ang mga preaching na hindi po totoo. Magiging maingat siya na hindi niya matisod, hindi niya masaktan ang kanyang mga tagapakinig. Ang isang bulang mangaral, maligayang
susunod yan sa kung ano ang hinihingi at gusto ng kanyang mga tagapakinig o mga miyembro. Sapagkat wala siyang ibang hangarin kundi mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang mga miyembro. Puwera lang ang Diyos. Yan ang bulaang mga ngaral. Natatakot siyang mabawasan ng mga miyembro, kaya hindi siya magtuturo ng katotohanan. Kung saan ang mangyari dito sa iglesyang ito, maubos na kayo, aalis ako. Hanap ako ng tunay. Siyempre, alam nga naman magpastor ako ng mga kambing. Siyempre, gusto kong pastoran mga tupa ng Panginoon kasi mga tupa ng Panginoon nakikinig yan at sumusunod. Pagka mga pinapastoran ko, ayaw na makinig, ayaw na sumunod, wala na. Uwian na tayo. Magre-resign na ako. Hahanap ako ng mga totoong tupa ng Panginoon. Kahit 2 lang kami, kahit 3 lang kami. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Di bali ng 2 o 3 lang, mga tupa naman. Kaysa sa 200, 3,000, puro naman kambing. Hindi ako magtsatsagang magpastor sa mga yan. Because I am a man of God. And I preach the truth and nothing but the truth. While on the other hand, a false preacher will only preach what his listeners want to hear. They will clamor for a clown. They will clamor for entertainment. They will clamor for motivational speaker rather than a sound speaker. Sound in doctrine. Preacher of truth. Kaya ang lahat ng mga katanging ito ng isang false preacher, summarize nga natin mga kapatid, para maintindihan natin, ang isang false preacher ay hindi sinabi ng Panginoon ang kanyang sinasabi. Ang isang false preacher ay nangangaral na hindi naman sinabi ng Panginoon. Pangalawa, ang isang false preacher ay nagtuturo ng kasinungalingan sa pangalan ng Panginoon. Gagamitin pa rin niya pangalan ng Panginoon. Pangatlo, ang isang false preacher na sinungaling, hindi yan sinugo ng Diyos. Noong pa man mga kapatid, nung ako'y na-convert sa Doctrines of Grace, meron na akong paniniwala, meron na akong feeling na ang mga Armenian preacher hindi tinawag ng Diyos yan eh. They are not the gospel ministers of God. They are not. And don't you know mga kapatid, that is a landmark Baptist position. Na mga gospel ministers of other churches which are not the churches of the Lord Jesus Christ, they are not the gospel ministers of Jesus Christ. That is a landmark Baptist position for your information. Kung meron kayong libro na The Old Landmarkism, What is it? Na sinulat ni J.R. Graves, nandyan yan, nakasama yan. Nakalimutan na itong mga so-called sovereign grace, landmark Baptist. Basta ang isang mangangaral, kabilang sa isang church na hindi sumusunod sa aral ni Kristo, hindi yan preacher ng Panginoon. Hindi dapat yan pakikinggan. Hindi dapat yan paniniwalaan. Pang-apat, a false preacher perverts the word of God. Pang-5, ang false preacher, he fools and deceives the people by not saying the truth, by not telling them the truth. Ngayon, ang lahat ng mga katangiang ito ay nasa isang false preacher at makikita yan sa isang Armenian preacher. Whether you agree with me or not, I don't care. I don't care. Bahala kayo. Pero yan ang aking matibay na paniniwala. Batay sa salita ng Diyos at batay sa aking personal na karanasan. Sa marami ko nang nakasalamuhang mga mangangaral ng mga Armenian, wala akong nakitang tunay na mangangaral ng Diyos. Na sa pagtatapos, nasagot natin yung hamon. Ang hamon saan nyo mababasa sa Biblia na ang preacher ay means or instrument sa pagtawag ng Diyos ng kanyang mga elect para sa kaligtasan na ipakita na natin kanina.
Kaninang umaga. Yan. Ang preacher means yan. Instrument, ibig sabihin. Para tawagin ng Diyos ang kanyang mga hinirang para sila'y maligtas. Ito naman ang hamon natin sa kanila. May mababasa ba kayo? O may mababasa ba tayo sa Biblia na ang Diyos ay tumatawag at nagsusugo ng false prophets o preachers at may mga elect na naligtas? Meron ba kayong alam na example sa Bible? Baka ako hindi ko alam eh. Baka pwede nyo akong tulungan, may nabasa kayo sa Bible na gumamit ang Diyos ng false preacher at naligtas yung elect. Tumawag ang Diyos ng bulaang mangangaral, isinugo niya doon sa kanyang elect at yung elect naliwanagan at naligtas. Saan po sa Bible? Kung may mababasa po kayo, sabihin nyo sa akin. Turuan nyo po ako. Baka hindi ko nakita eh. Baliktarin natin ang hamon. Yun naman ang hamon natin sa kanila. Magpakita kayo. Sino mga ginamit? Ay mga ginagamit na verses sa Bible, si Caiaphas. Yung donkey na sinakyan ni Balaam, si Balaam, at saka si Jackass. Tanong, sino na-save doon? May na-save ba? Ha? Sinong elect ng Diyos ang na-save? Sa New Testament, sino-sino po mga ginamit ng Diyos para tawagin ang kanyang mga elect para maligtas? Sino? Sa New Testament, di ba? John the Baptist. Even Jesus Christ. Preacher si Jesus Christ. At kahit na si Jesus Christ, tinakwil din eh. Nireject din eh, di ba? Anak na ng Diyos yun at pinatay pa siya. Ganun katindi ang taong depraved. Mga apostles, yun ang ginamit ng Panginoon na tinawag niya eh. Si Stephen, si Philip, si Paul, si Barnabas, si Peter, si John, si Timothy, si Titus, at iba pa. Saan dyan si Jackass? Saan dyan ang mga bulaang propeta, bulaang mangaral? Nasaan? Di ba? Alam niyo mga kapatid, naniniwala naman tayo na ang Diyos ay gumagamit din ng mga false prophets o preachers eh. Naniwala dyan. Ako naniwala, gumagamit ang Diyos ng bulaang mangaral. Pero hindi po para sa salvation ng mga elect, kundi para sa damnation ng mga reprobates. Yung mga ayaw sa katotohanan, nabasa natin kanina, dahil ang gusto nila, mga guro na mambobola sa kanila, palibasa yung mga tao, may mga kakatintenga, pues, their wish will be granted by God. Magsusugo ang Diyos ng strong delusion that they should believe the lie. Basahin natin, 2 Thessalonians chapter 2. Marami pa sana akong paliliwanag sa inyo, kaya lang, magse-7 o'clock na. Iksain ko na lang mga kapatid. At dami ko pa sana sasabihin. 2 Timothy, part 4? Hindi na. 2 Thessalonians. Tingnan natin kung magpa-part 4 pa tayo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Bakit sila nagpe-perish? Because they receive not the love of the truth. They turn away their ears from the truth and they cannot stand. They cannot endure sound doctrine. Wala silang pag-ibig sa katotohanan. That they might be saved. At dahil dyan, verse 11, and for this reason, for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe the lie. How? By sending them false preachers who will teach them false messages. Number 1 false preacher, the Antichrist. Yan ang konteksto niyan. Isang Kristo. Isang Kristo. Ang susulpot, pero Antikristo ho yun. Magpapakilala siya na siyang Kristo. Siyang tagapangaral ng katotohanan. Siya yung Mesaya. Siya yung anak ng Diyos.
at maniniwala sila sa kasinungalingan niyan. Bakit? Kasi ito yung mga taong ito, prepared na. Dahil ayaw nila sa katotohanan. Wala silang pag-ibig sa katotohanan. Pag ang tao pala walang pag-ibig sa katotohanan, ang paniniwala niya kasinungalingan. At hindi niya mahalata, hindi niya malalaman kasinungalingan na pala ang pinaniniwala niya. Pero para sa kanya, akala niya katotohanan. Kasi mayroon ng strong delusion. May delusion. Sino nagpadala niyan? God. Yan ang judgment ng Diyos sa mga taong ayaw sa katotohanan. Sa mga taong they turn away their ears from the truth. Ayaw nyo ng katotohanan, ha? Ayaw nyo ng mga totoong mangangaral. Ayaw nyo ng mga totoong propeta. Pues, padadalang ko kayo ng mga bulang mangangaral. Mga bulang propeta. At maniniwala kayo sa kanilang kasinungalingan. Patay. Pag naniwala sila, patay na sila. Todas na. Magpapatatak na yan. 666. Ganyan mangyayari sa mga Hudyo na ayaw sa katotohanan. Tinakwil nila ang katotohanan. Tinakwil nila ang tunay na Mesaya. Tinakwil nila si Kristo ang katotohanan at pinatay nila. Hanggang ngayon, tinatakwil pa rin ang mga Hudyo si Jesus Christ. Kaya God will send them strong delusion. Mas paniniwalaan nila yung Antikristo kaysa sa tunay na Kristo. Maniniwala sila na yung Antikristo, yun ang kanilang Kristo. Yun ang kanilang Mesaya. Hindi nila alam, bandang huli, tatraydo rin sila at pagpapatayin sila. Maraming Hudyo mamamatay. Yan ang lesson na ituturo ng Panginoon sa kanila sa katigasan ng kanilang ulo. Yan din ang lesson natin sa ating panahon, sa mga Hintil, sa mga Arminian. Na ayaw nila sa katotohanan. Kaya ngayon mga kapatid, laganap ang mga false preachers ngayon kasi ang mga tao hindi na interesado sa katotohanan, ayaw na nila. Kaya mas marami ngayon ang mga bulaang mangangaral. Malapit na ho tayo sa judgment. Malapit na tayo sa tribulation period. We are now in the last of the last days. At ang last of the last days mga kapatid is characterized by false preachers who preach false teachings and doctrines. Mangilan-ngilan na lang, mabibilang mo na lang sa daliri mo, mga tunay na mangangaral ng Diyos. At kung sino pa yung mga totoong nangangaral, yung pang ayaw pakinggan ng mga tao. Yun ang nakakalungkot. Kung sino pa yung nagtuturo ng katotohanan, hindi sila pinakikinggan. Yung mga preaching natin, pinopost natin yan sa YouTube. Tingnan yung mga views. Libo-libo ba? O nilalangaw. Yung preaching nga ni Elder Ripino, tagal-tagal na 3 years ago na yata, 4 years ago. 100 views. Buti nga, maabot pa ng 100 Meron doon, 20 views. O 50 views. Pero tingnan niyo yung mga sikat na mga mangaral. Yan. Di ba? Libo-libo, daang libo. Samantala yung mga tunay na nagtuturo ng katotohanan, wala, nilalangaw. Yan. Ay, naku po mga kapatid, ang tunay na preacher ng Diyos ay isang man of God. At bilang isang man of God, he will never do something against his Lord and against God's word. Tulad ni Mikaya, ito, life verse ko rin to mga kapatid Kung gusto yung basahin yung 2 Chronicles 18:13. 2 Chronicles 18:13. Ako po bilang mangangaral, ganito rin po ang aking prinsipyo. Katulad ng prinsipyo ni Mikaya, propeta ng Panginoon sa panahon ni Haring Ahab at saka ni Haring Jehoshaphat. Si Haring Ahab ay hari ng Israel, si Haring Jehoshaphat, hari naman ng Judah. Nung panahon yon, ilan na lang talaga mga totoong propeta ng Panginoon. Puro mga sinungaling, mga bulang propeta ang laganap. Sabi ni Mikaya, "As the Lord liveth, even what my God saith,
that will I speak. Tagalog, buhay ang Panginoon. Kung anong sabihin ng aking Diyos, yaon ang aking sasalitain. Same with me. Committed na ako dyan, mga kapatid. Magalit na magalit, pag tinuro kong katotohanan, sasabihin ko pa rin ang katotohanan. Katulad din ni Prophet Elijah, ay hindi ko pwedeng lagpasan din to, mga kapatid, doon sa 1 Kings 17:24. Nakilala noong babaeng biyuda, na isa na lang yung anak niya, di ba? Magugutom na, mamamatay na sila pero hindi niya alam na yung kasama niya, lingkod ng Panginoon, si Elijah. At inutusan niya, di ba? Yung natitira mong arena dyan at saka langis, iluto mo na. Bigyan mo ako ng pagkain, pagkatapos kumain din kayo. Sabi nung, duda pa nga yung babae, eto na nga lang natitira sa amin makikihingi ka pa. Pag to, kinain na namin, wala na, hindi na namin alam, saan namin kukunin susunod na pagkain. Pero sinunod niya, sabi ni Elijah, sundin mo, sinasabi ko sa iyo. Utos yun ng Panginoon Ginawa ng babae. Nagutom ba sila? Hindi. Kahit may famine, pagutom, hindi sila nagutom. Ngayon, anong sabi ng babae? Then the woman said to Elijah, now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord from your mouth is the truth. Sino ang man of God? Ang man of God, ang lumalabas sa kanyang bibig is the truth. Galing talaga sa Panginoon. Yun ang man of God. See? Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, in these last days, kung ikaw bilang preacher magiging tapat, magiging totoo ka, tunay na preacher ng Diyos, hindi ka sisikat. Hindi ka sisikat. Kung binabalak mong mag-vlog ka, walang manunod sa'yo, panis ka. Kung magtuturo ka ng katotohanan, kung ipipreach mo, pawang katotohanan lamang. Katulad ni Mikaya, na ang sasabihin mo lang kung yung sinabi ng Panginoon, panis ka. Walang manunood sa'yo. Hindi ka magiging popular. Walang makikinig sa'yo. Kung mayroon man, kakaunti lang. At hindi dadami, kung ikaw ay mangangaral ng Diyos, hindi dadami ang congregation mo. Kundi, madami ang mas magagalit sa iyo at dadami mga kaaway mo. Hindi nila magugustuhan ang iyong mensahe, kundi pati ikaw ay hindi nila magugustuhan. Itatakwil ka nila at ituturing na kaaway. 7:5 na. Gusto niyo na matapos tayo? Iwan ko sa inyo itong may nabasa akong quote, ang ganda sabi niya, John the Baptist lost his head for preaching what most pastors refuse to preach. John the Baptist lost his head by refusing to preach for preaching what most pastors refuse to preach. But ano ba pinreach ni John the Baptist? Sinaway niya yung si Haring Herodes. Yung kinakasama mo, hindi mo naman asawa yun. Asawa yan ng kapatid mo In short, mangangalunya ka. Nung sinabi yan ni John the Baptist, pugot ang ulo ni John the Baptist. Dahil si John the Baptist nangaral laban sa kasalanan ni Herodes. Patay si John the Baptist. Mismo ang katotohanan si Kristo Katotohanan na yun May naniwala ba sa kanya? Sabi niya, bakit ayaw niyong maniwala sa katotohanan? At gusto ninyo akong patayin. Kaya magturo ka ng katotohanan ngayon, patay ka. Wala makikinig. Yan Finally, mga kapatid, ang totoong preacher, hindi niya ipagkakait sa kongregasyon ang katotohanan. Ituturo niya ang salita ng Diyos kahit na magalit, kahit na masaktan ang mga miyembro. Kasi yun ang katotohanan Hindi siya magko-compromise. Yun ang tunay na man of God. See? Sabi ni Arthur Pink, the preacher who most honors Christ is not the one who produces the largest visible results,
but he who sticks the closest to his commission and preaches the word most faithfully. Pag-pray niyo po ang mga remnant na lang ng mga totoong mga mangangaral ng Diyos na kakaunti na nga lang binabanatan pa, binabakbakan pa ng mga kala namin, kabaro namin, yung pala hindi. Babanatan ka pa. Sa halip na tulungan ka, makipag-cooperate, naku, sisiraan ka pa. Sovereign Grace, non-marked Baptist yan? Hindi. Hindi. Pinakita na nila kung ano sila. Hindi sila tunay na mga landmark Baptist. Hindi sila mga Sovereign Gracious. Mga Arminian sila. Hindi pa rin sila nagbago. Ang salvation nila, galing sa mga sa Arminian, dala-dala nila nung sila'y naging Sovereign Gracer, kaya Arminian pa rin sila. Walang nabago sa kanila. Nakakalungkot. Kaya dapat yan, malaman nyo mga kapatid. Kaya ako itinuturo yan sa inyo. Maski ako nagulat, hindi ko akalain. Pero nireveal ng Panginoon ang tunay nilang katauhan. Nireveal. Mahabag nawa ang Panginoon sa kanila. Panalangin natin ang mga pastor na nagtuturo ng katotohanan, hindi din sa katotohanan. Iilan na lang yan mga kapatid. Pag-pray natin, preserve sila ng Panginoon. Preserve sila ng Panginoon. At sana naman, kung naniniwala kayo na sila'y nangangaral ng katotohanan, makinig naman kayo. Pakinggan nyo sila. Pakinggan nyo ang mga mensahe na ipinangangaral niya sapagkat ang mga mensahe pinangangaral nila galing sa Panginoon. Para sa inyo yun. Para sa inyo. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Tapos, Lord's Supper. Dakilang Diyos na banal, makapangyarihan kataas-taasan sa lahat. Salamat sa iyong mga salita na pinayag sa amin. Salamat sa katotohanan. Salamat sa labi na meron pang natitirang labi na nasa katotohanan pa rin. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na narito na nagpapatuloy sila. Patuloy po i-preserve ang church na ito, tabi pang mga churches ng Panginoong Sus na naninindigan at nananatili pa rin sa katotohanan. Ingatan niyo po mga lingkod ninyo, i-preserve niyo sila sa purity ng doctrines at morals na sila'y mananatili sa katotohanan, Panginoong Diyos. At kalugdan niyo po na mag-raise up pa kayo, Panginoong Diyos. Kahit na nasa last of the last days ng mga tunay na preachers. Sapagat marami mga churches ngayon ng Panginoong Sus, walang mga pastor. Huwag nawa silang pastoran ng mga bulaang mangaral, kundi mga tunay na mangaral ng Panginoong Sus. Pagpalain niyo po kaming lahat, pagpalain niyo po ang banal na hapunan, Panginoong Diyos, gawin niyo kaming karapat-dapat. Ang lahat nito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Dadako na po tayo sa banal na hapunan. Handa po natin ang ating mga sarili.